Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga. Another day mga kamanok. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung pwede nga ba na hindi na magbakuna ang isang big time farm o kahit yung mga backyard breeder po. Okay lang kaya na hindi na sila magbakuna at panatilihin na lang pong na malinis at mag-disinfect sa paligid. Pwede po ba'y ganon? So bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Pukdol Serama ng Pampanga. Hello po sir. Isa po siya sa mga batikan sa pagsisirama sa Pampanga. Ang Pampanga po ay isa sa mga kuta ng mga malulupit na breeder ng Serama. Shoutout din po kay Sir Ace Meneses. Hello po sir. Salamat po sa suporta. Ingat po lagi. Ang sagot ko po ay pawang para sa realidad na pwedeng mangyari sa ating mga alagang manok. Ang pwede ko pong isagot dyan ay kung may budget naman po at may mga nakalaan ka naman na mga libreng oras, ay magbakuna na po tayo. Itong mga bakuna na nakukuha po natin ay sila po yung tugma o tamang pang protection na pwedeng makasalba sa mga sakit ng mga manok na tinatawag po nating endemic dito sa atin. Pag sinabing endemic, yan po ay mga nasa paligid na po natin. Ngayon, kahit na hindi po kayo tamaan ng 1 o 2 taon, hindi po ibig sabihin na malakas ang resistensya ng inyong manok. Pero yan po ay pwede po nating tawagin na pagsusugal ng walang kalaban-laban. Dahil nga po endemic siya at natural na nasa paligid lang natin yung mga sakit na yan, pag tinamaan po kayo ng hindi kayo nakapagbakuna at hubad po sa proteksyon ng inyong mga manok, mas marami pong mortality, mas mahirap gamutin. At mas mahirap po ang pag-recovery ng mga ganyan. Oo nga naman, ang isang bote ng bakuna ay mahal. Pagka nabuksan mo, tapos mo nang gamitin at may natira pa ay kailangan mo nang i-dispose. Pero mga kamanok, mas mahal po yung pagpapakain ng manok. Idagdag mo pa yung value, kaya natin nilalagyan ng value ang ating mga manok dahil sa ating operasyon, sa ating mga sakripisyo, sa mga binibigay, kailangan lagyan natin ng mga value yun. Yung pagpapatuka po, estimated po na 70% o 70% po yan ng gastos sa pagmamanok. So ibig sabihin po, mas malaki po yung gastos ng feeds kumpara sa bakuna kung tutuusin. Okay? So para maging efficient po tayo sa pagbabakuna at hindi tayo manghinayang, yun po ang ating kwentahin. Yung overall na pagod natin sa manok. Yung patuka, yung pag-aalaga, yung kuryente, dagdag nyo pa yung hindi kayo nagbakuna. Mas malaki po ang damage nyan or losses sa inyong farm o kahit sa maliit na manukan. Huwag po kayong mag-agam-agam. Kailangan po natin magbakuna at magkaroon po ng maayos na vaccination program. Ito po ay base lang po sa mga ginagawa ng nakakaraming kasamahan natin sa pagmamanok. Kaya karamihan sa mga nagmamanok ay nagtatagumpay dahil sa tamang proseso. Wala pong problema kung hindi po kayo magbakuna. Ang ibinahagi ko lang po sa inyo ay para magkaroon ng gabay ang ibang breeder. Lalo na yung mga baguhan sa pagmamanok na gustong maging matagumpay sa larangan ng pagmamanok. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic natin ngayon. Please follow, like, and share na din po para po madami pa pong topic na katulad nito. Maraming salamat po. Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga.